Ito na nga mga beshi, ang mainit-init, pinaka-aabangan na kaganapan ngayong Lunes. Hindi na nakatiis si Nate. Sa kabila ng lahat na nangyari, isang bagay na hindi niya magawang patahimikin ang konsensya niya. Kaya isang gabi nagtungo siya sa bagong tahanan nila Jenny. Hindi ito inaasahan ni Jenny. Isang tahimik na gabi habang nasa loob siya ng bahay, bigla siyang tinawag ni Perry. Mayroong kahulugang ngiti ito habang sinabi na may bisita siya. Jenny, may bisita ka. Nagtaka si Jenny. Sino ang pupunta sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumabas at doon tumigil ang oras. Nakatayo si Nate sa harap niya. May hawak na isang bouquet ng pulang rosas, isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. Nagkatingin na ng dalawa. Tahimik, punong-puno ng mga salitang hindi masabi. Lumapit si Nate at inabot ang mga bulaklak. Para sa'yo, Jenny. Nagatubili si Jenny, ngunit tinanggap rin niya ang bouquet. Huminga ng malalim si Nate bago nagsalita. Jenny, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan at ikaw ang nasaktan. Tahimik lang si Jenny habang nakikinig. Alam ko na ang totoo, sabi ni Nate. Si JC mismo ang umamin sa akin. Lahat ginawa nila ni Megan. Lahat ng paninira nila sa'yo. Sa may pintuan halos mapangiti si Basha habang lihim na kinikilig. Pero para kay Jenny, hindi sapat ang katotohanan para burahin ng sakit. Hayaan mong sabihin ko kay Monica ang lahat. Kailangan niyang malaman ang ginawa nila Megan at JC. Agad na umiling si Jenny. Hindi na. Hindi ko kailangan ipaglaban ang sarili ko sa mga taong pinili ng huwag akong paniwalaan. Kung noon, madali nila akong bitawan. Ngayon, hindi ko na kailangan bumalik para lamang patunayan na wala akong kasalanan. Napayo ko si Nick. Alam niyang tama si Jenny. Mula pa noon, hindi kailanman ipinaglaban ni Monica ang karapatan ni Jenny sa harap ng lahat. Masaya na ako ngayon dahil may taong naniniwala sa akin noong wala nang ibang gustong maniwala. Si Coach Bana. Siya ang tumulong sa akin para makabangon. Siya ang lumaban para maibalik ang pangarap ko. Napangiti si Jenny sa puntong yon. May ningning na muli sa kanyang mga mata. At bukas, opisyal na ang pagbabalik ko. Magsisimula na uli ako mag-guesting. Nakangiti si Nate. Nandun ako sa pagkakataong ito hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang unang taong papalakpak sa pagbabalik mo. Hindi para ayusin ang gusot na ginawa nila, kundi para suportahan ka sa bagong simula mo. Nagkatinginan muli silang dalawa. Habang hawak pa rin ni Jenny, ang bouquet ng pulang rosas, hindi mapigilan ni Basha ang mapangiti. Lumapit ito kay Jenny habang nakatingin kay Nate na nasa tabi lamang. Nakangiting nangaasar. Uy, huwag mo sabihin ito na ba ang opisyal na panliligaw sa'yo ni Nate? Napailing na lang si Jenny at bahagyang natawa. Nahihiyang ngumiti. Nako, ano ka ba? Kaibigan lang ang turing namin sa isa't isa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may katotohanang matagal niya nang tinatago. Matagal nang espesyal si Nate sa puso niya. Matagal na niya itong minamahal, ngunit pinili niyang manahimik dahil natatakot siyang umasa. At mas, natatakot siyang muling masaktan. Napailing na lang si Basha habang nakangising nakatingin sa kanya. Tama lang ha, kung kaibigan lang yan, bakit iba ang ngiti mo? Sabi ni Basha. Habang hawak mo ang mga rosas, namula si Jenny at bahagyang yumuko na hindi na siya subagot dahil alam niya kahit anong pagtanggi ang sabihin niya sa puso niya, ang puso niya ang unang nagtataksil sa kanya. Habang si Nate ay nasa tabi nila, hindi niya namalaya nakatitig na siya kay Jenny. Tahimik lang siyang napangiti. Ngunit sa likod ng ngiti yun, nagtago ang damdaming matagal niya nang ikinukubli, isang pag-ibig na hindi niya kailanman magawang aminin. Sa kabilang banda, hindi rin
maalis ang ngiti sa mga labi ni Nate sa unang pagkakataon. Sa lahat na nangyari, parang muli siyang binigyan ng pagkakataong makabawi kay Jenny. Ngunit sapat na kaya ang pagkakataong iyon para sabihin nila sa isa't isa ang tunay na nilalaman ng puso nila? O muli na namang mauunahan ng takot, pagkakataon, at ang mga taong pilit silang pinaghihiwalay? Sa bandang huli, magiging matapang kaya sila Jenny at Nate na aminin ng pag-ibig na matagal na nilang tinatago, o mananatili na lamang itong isang pag-ibig na parehong damdamin ngunit hindi kailanman maipaglaban? Ngunit sa kabilang banda, hindi nila alam na may isang katotohanan na malapit na sumabog. Ano ang magiging reaksyon ni Monica kapag nalaman niya na nasa pangangalaga na ni Coach Bana si Jenny? Ano ang gagawin niya kapag nalaman niya si Megan at JC ang tunay na dahilan kung bakit nasira si Jenny sa Yumi? Mapanagot niya kaya si Megan o muli niyang pipiliin ang negosyo kaysa ang katotohanan? Abangan sa mga susunod na kabanata. Comment down below mga mima para sa inyong mga kuro-kuro at komento. Kaya mga beshi, huwag niyo kalimutan mag-follow and subscribe para updated kayo sa mga susunod na kaganapan. Thank you and bye!